Ayan o. Ang daming mga langis. Nung dinala ko to sa Caloocan, wala pang langis yan. Tuyong-tuyo yung ano natin, yung engine block natin. Pero ngayon basang-basa siya oh. Ayan, so maaaring grounded na rin yung spark plug dyan. Kaya papalitan natin to. Pati ito, papalitan rin natin to. Yo, what's up mga kamareks? Good morning. So ngayon ay pupunta kami sa may paggawaan ng motor. Bali isang linggo na tayong hindi nagbumotor. Gumamit lang tayo ng Move 8 at saka taxi. Bali ngayon ay nakatali na yung ating motor ano. A little longer than a few minutes later. Yo, what's up mga kamareks? So dumating na dito ng 9:30 ng umaga. Ang location natin ngayon ay malapit lang sa bahay Pure Gold. So kung makikita nyo yung Jimmy Avenue, tapos Subir Rojas Street. Diyan tayo dumaan sa may Subir Rojas Street. Tapos yung area na yan ay Pure Gold na. Tapos dumating tayo dito ng 9:30. Bali natin tayo ni Kuya Jimmy, ano? Si Kuya Jimmy yung nagkasing sa atin dito. Bali, pinapahatak na natin, no? Pinagamitan ng lubid. Tapos ngayon ay dumating tayo ng 9:30. Tapos, ang oras natin ngayon ay alas 10 na. Tapos, pinisto na yung motor natin. Binigyan na natin ng instruction yung gagawa ng ating motor. So, napakadali lang. Ayun, no? Yung motor natin. Yan. So binigyan na natin siya ng instruction kung anong dapat niyang gawin kasi nga tumagas yung langis. So ang gagawin dyan ay lilinisan lang na yung mga natapon na langis, tapos mag-change oil ulit tayo, tapos magpapalit ng spark plug at saka yung sa cap niya yung nagsusupply ng kuryente, pagpapalitan tayo. Yun lang ang gagawin. Kasi yung sa yung sa inasahan natin doon sa may malapit sa atin, saka kanila Buknoy, okay naman sana si Buknoy, papayag naman sana. Kailan yung may-ari, tinanggihan tayo. Ayos mo. So sa totoo lang may pambayad naman tayo, pero tinanggihan tayo. So ang katwiran niya ay baka sisihin raw yung yung mekaniko niya. May tuwala naman ako kay Buknoy kasi marunong naman yun. Kaya lang hindi ako nagpapagawa sa kanila. Madalas ako pupunta doon sa may Caloocan dahil nga marami nagpapagawa sa kanila eh. Tapos ilan lang yung mekaniko niya. Kaya mahaba yung pila. Kaya ang ginawa ko, pupunta ako ng Caloocan kasi mas mabilis doon. Maraming mga gumagawa. Masikaso tayo kagad. So ngayon ay nandito tayo dito sa may sa may EGRA Motorcycle Shop para ipagawa yung motor natin kasi isang linggo na tayong nagpo-commute. Lagi akong nagmo-move sa umaga tapos taxi naman sa gabi. Tumagastos yun kasi 80 yung papunta doon, 80 naman yung pabalik. So 160 yung naubos natin araw-araw. Subukan tayo sa mga merienda, magastos. Kaya pinapayos natin yung motor. Nantay lang natin na mag-day off tayo. So ngayon ay araw ng linggo. So mapapayos na natin yung motor natin. Sana gagana siya kasi maraming langis yan na tumatagas yan eh. Ang sabi ng may-ari, parang sumusuka na raw ng langis. Hindi nga hindi nga masyadong nahigpitan eh. Yung yung pagkalagay ng engine cover, hindi masyadong mahigpit yung pagkalagay, kaya sumusuka siya ng langis. Walang problema yan kasi nung dinala ko sa Caloocan, tuyong-tuyo yung makina. Kaya pagkaintindi naman niya, tuyong-tuyo as in walang langis. So si Buknoy sana yung yung gagawa niyan kasi marunong naman siya. Tinanggihan tayo na may-ari. Kaya ayos lang. Hanap lang tayo ng iba kasi hindi lang naman sila yung mekaniko. Hanap lang tayo sa pwede. So yun, nabigay na natin yung instruction na kung anong dapat gawin. Kaya magawa na yung motor natin. So ngayon ay papalis na yung bayaw ko, Jemil. So dito natin ipapayos yung ating motor. Ito sa area na to. Sa AGRA Motorcycle Shop and Services. So ayan
ang daming mga langis. Nung dinala ko to sa Caloocan, wala pang langis yan. Tuyo-tuyo yung ano natin, yung engine block natin. Pero ngayon basang-basa siya oh. Ayan, so maaaring grounded na rin yung spark plug dyan, kaya papalitan natin to. Pati ito, papalitan rin natin to. Tapos maglagay rin tayo ng oil ulit dito. Kasi maraming natapon na langis, kaya maaaring kulang na yan. So ang daming ano no, ang daming mga langis-langis ano. Yan. Dami. Kaya pag pumapatong yung paa natin dito, tumatalsik yung langis na galing dyan. Medyo mainit. Kaya ang ginawa ko, pinapatong ko yung paa ko dito para hindi lang matalsikan. Yan. Tapos papalinisan rin natin yung carburetor. Pagkatapos nitong malinis at saka maibalik sa normal itong ating makina, ay papawashing natin. Kasi puro alikabok na rin to eh. Yan. Sana magamit na natin. So ngayon ay tatanggalan na yan ng oil yung ating motor ano. Yan. Bagong palit yan ng oil, tapos magpapalit tayo ng panibago kasi nga natapon siya. So tingnan na natin ano. Ayun oh, kulay itim kaagad. Pambihira na yan. Kulay itim kaagad. Tinanggal na rin yung spark plug ng ating motor. Ayan. Bagong lagay yan, siguro pangatlong lagay na yan ng spark plug. Tapos magpapalit tayo ulit kasi maaaring grounded na yan. Ayan o, kulay itim na o. So maraming langis ano, dito sa may gilid ano, daming langis yan o. Pambira na yan. So iniisip ng yung gumagawa ng ating motor ay nanggagaling dito maluwag raw, hindi masyadong mahigpit yung pagkakabit kasi merong 4 na tornilyo dyan sa may taas, 4 na tornilyo, tapos hindi nahigpitan, kaya dito lumabas yung langis. Kaya yung iba napupunta rito dyan, kumalat na kung saan na napupunta, pati dito may paa natin natatalsikan din ng langis. So ito yung langis na tinanggal kulay itim kagad. So yan tinanggal na ni Boss Gilbert yung ating clearings ng ating motor. Malat yung langis dito, pati dito meron, kaya nahihirapan ng mandar yung makina ng ating motor. So pagkatapos tanggalin yung clearings, upuan naman ng motor yung tatanggalin. Tinanggal na yung bolt, bali magkabilaan yan, isa dyan, saka isa naman sa may kabila, may isa pa sa kabila, bali dalawa yan. May washer yan pero iwan ko kung nasaan na napunta. So pagkatapos yung tanggalin yung upuan, kasunod na yung tangke. So yung area naman ito ay walang washer, kaya useless lang yung pagkalagay ng tornilyo kung nasaan napunta yung washer niyan. So yun tinanggal na yung tangke ng ating motor, pagkatapos matanggal yung hose ng gas. So pagkatapos buhusan ng gas para malinis yung ating tangke, ay tinanggal naman dito yung valve ng carburetor. Yan.
Walang pinagasket dito. Ha? Ay, parang o-ring ba to eh? Wala rin gasket yan? May o-ring dito. Marami yata mga hindi na ikabit yan eh. Pag ibalik mo, lagyan mo na lang. Ito, ganito ba sa... Sa kabila rin ganun din? Sabi namin, no? Ah, yun. Ganito ang wala isa, kaya Yung malasang isa wala. Ay, oo, tama. Dito sa kabila meron, no? Malasang tagas niya. Umabot hanggang dito sa tangki. Ah, kaya pala. Pressure niya. Oo. So, yun pala yung dahilan, no? Wala siyang, anong tawag ba niya? Gasket. Gasket, ano? Walang gasket. Kaya pala yung mga langis ay tumatapon kung saan saan. Dito yun, no? Yung area na yan. Tapos dito, meron yung gasket. Ay, nako. Inikos-mikos. Kapan tawag nito? Ito? Oo, startup mo. Oo. Magpapalit rin tayo kasi puro langis yan eh. Walang over yun. May over yun. Kaya nga. So yan, yung request natin ay nagagawa na dapat doon sana to sa may ano ICPB lang tinanggihan tayo kung kailan kailangan natin sila saka naman tumanggi. Tama sana nung dumating tayo doon walang customer, ayos lang yan. Marami naman tayo mapupuntahan na tumatanggap sa atin. So meron ding ano dito ng motor shop to nung katabi ng AGRA. So ang daming mga motor dito, no. Yan, tapos dito tayo nagpapagawa ng ating motor. Okay. So malapit lang ito sa may Pure Gold. Yan yung Pure Gold, yung kulay green na yan. Tapos ito yung kalsada naman ito. Ito yung ano, yung sabi ito, Jeep Rizal dito. Ayan, Rizal Avenue, Quezon Street. Itong kalsada na to, itong mga dinadaanan ng mga jeep. Yan yung mga jeep na BBI dito. Papuntang Pedro Hill. So yan yung motor natin, no? Kalansay na, no? Natanggal na yung tangki, yung upuan, yung mga flarings. At saka yung engine block cover natanggal na rin. So ito yun, no? So ang problema pala nitong isa, kasi dalawa yan, di ba? Yung isa merong ano, ito yata merong gasket, pero ito yung isa wala. Ito na yung bago. Saan? Ito yung bago. Ito yung bago, okay. Ito yung ganito sa'yo. Wala nga. Napasok ng tubig yun, mag-grounded. Kaya pala. So yan, ito na yung bago, ano, kasi ito yung luma. Okay. So yan lang naman ang problema nito eh. Linis lang. Tapos may ibalik sa dati. Mahirap yung puro ano ka lang, comment ka lang tapos hindi mo pa nakita yung sitwasyon. Nagko-comment ka na. So ang nakakaalam talaga nito yung may-ari. Kaya ito yung sinasabi natin kay Boss Gilbert kung anong dapat niyang gawin. So yan yung lumang gasket, ano, ito yung luma. Tapos ito naman yung bago na pinabili natin kay Sharon Lasquiti. Shout out sa'yo, Sharon Lasquiti, na bumili ng ating gasket ng ating motor. So yung isa, yung bakal, parang hindi na yung magagamit. Ito lang yata yung rubber ang pwedeng gamitin natin para dito. Diyan, kasi ito, maaaring ano nito dito rin lumalabas yung langis. Pero sabi ni Boss Gilbert, maaaring dyan sa isa kasi walang gasket. Kaya pala kumakalat yung langis. Yan na, tatanggalin na yung carburetor, no? Para malinisan na. Kaya dito tayo. Dito ba boss? Dito nyo. Okay, Yan. balik ko na lang. Mga na-host ba? Alauna. Hindi kaya napiktuan tong ano nito, filter? Lilinisan rin natin. Hindi, may filter to ito. Lilinisan rin natin. Baka kasi napasukan rin ng langis eh.
Tapos pa-cambio nga Sige, boss. sige. Cambio mo na. Okay. So yan na, tinanggal na yung carburetor ng ating motor. So para sa yung kalaman, yung tinanggal ni Boss Gilbert, yung cover na yan, dyan nakalagay yung filter ng ating motor. So meron siyang 4 na bolt. 4 ba? 3? Dapat lang yun. Okay. 4 na bolt. Bago pa yung filter na Hindi yun. naman na-apektuhan. Okay naman. Sumama pa rin natin. Oo. Tapos buka na ang gasolina kasi maraming langis yung engine block cover natin ay inisprayan ng hangin. So malinis na siya, no? Ayun, no? Linis na. Ano pa na ito boss? Tatlong shop yan hanggang dulo. Bili ang ganito ko. Okay. Naubusan na ako. Meron kayo sila? Meron. Tatlong shop yan magkakabili hanggang dulo. 3 piraso? Hindi, isang pinaso yan. Ay, 1 piraso lang. Pag pupunta mo shop, tatlong shop yan simula dito hanggang dulo. Okay. So, bibili tayo ng 1 piraso nito. Kasi yung isa walang gasket. Kaya dito lumabas yung langis. So, pinabili tayo ni Boss Gilbert ng bolt na ganito yung forma niya para dyan sa may cylinder block cover. Kaya lang wala nang available dito, ano? Kaya sabi ni Boss Gilbert, gawa na ng paraan. Kaya pala, tumatalsik yung langis kasi walang ganito walang gasket yung isa. Kaya dun dumadaan yung langis. Kaya pala, pagkahusay. So, kumuha tayo ng gas dito kanina, no? Para panlinis dito sa may carburetor. Hindi na natin nakuhanan ng video. Ayun, no? Yan yung gas. Tapos, yun naman yung carburetor natin na nililinisan na. So ito na sana ang gagawin ni Buknoy. So kitang-kita naman sa mukha ni Buknoy na pwede rin sana niyang gawin yun kasi kapisado naman niya yung makina ng ating motor. Kaya lang nagsalita na nga yung may-ari. Pambihira. Alam mo naman hindi ka babayaran. Ikaw pa yung tumanggi, dapat si Buknoy lang yung kausap ko eh. Kaya yun, lumipat tayo dito. Butin lang may kakilala si tatay na may gumagawa rito sa may malapit sa may Pure Gold. Akala ko nga doon sa may Pure Gold Los Piña. Ako na sana magtutulak pero hindi pala, dito pala sa may Pure Gold Tihiron. Medyo malalayo kaya nagpatid na tayo kay kay Bayaw Jemil dito sa area na ito. So nagpahatag tayo gamit yung lubid. So yun lang ang gagawin dapat. Lilinisan lang kasi wala namang problema yung motor natin eh. Yun na nakaramdam na tayo na mayroong tumutunog sa makina. Mahina lang naman pero kaya pa sana. Dapat hinayaan ko na sana tapos nagpa-wiring na lang ako. Pero ang ginawa ko ay napahit ko yung makina. Pero ang nangyari ay lumala. Lumabas yung mga langis tapos kinabukasan tumirik na yung motor natin. Kaya isang linggo tayong nagmukit, nagtaxi, medyo magastos. So first time natin nangyari yan instead na mapaganda yung motor natin ay
ay napasama. The first time yun. Kaya mga ganun na pangyayari, huwag na tayong ulit. So, marami namang mga marunong na nag-aayos ng ng motor. Kaya doon na lang tayo. Kung tatanggihan tayo sa iba, hindi pa tayo sa iba na pwede. Kasi yung ginagawa natin hindi naman libre, nagbabayad naman tayo. Diba? So, ni-sprayan na yung engine ng ating makina, na puro langis. Tapos malinis na rin yung carburetor ng ating motor. Yung engine block cover malinis na. Kaya nililinisan na lang yung mga kalat na mga langis. Pagkatapos nito, kapag okay na, ay papawashing rin natin. Kasi puro na ito alikabok dahil 1 linggo na siyang hindi nagagamit. Okay. So, dating tuyo na engine block ay puro na langis. Nilagyan na siya ng gasolina, panlinis. Matatanggal na yung langis dyan. Tapos papawashing rin natin yan mamaya. Then, kinabitan na siya ng bagong spark plug, bagong bili natin yan. Pinapalitan natin ng bago para siguradong pagkatapos may kabit dito lahat ay mapandar na ng yung ating motor. Pagkatapos na may kabit yung spark plug ng ating motor, nilagyan muna ng gasolina yung engine block, tapos inisprayan siya ng hangin. So ngayon ay tuyo-tuyo kagad, bilis na matuyo. Tapos makikita na rin natin dyan na wala na yung langis. Nakakabuisit tingnan yung langis na yan . Yung dahilan na kaya tumirik yung ating motor. So kinabit na rin yung hose connection ng air cleaner papunta dito sa may sa may carburetor. So tuyo na rin siya, wala na rin yung langis. Pagkatapos malagyan siya ng gas at saka may sprayan ng hangin. So mag-time check tayo, inumpisahan. So mag-time check tayo, inumpisahan to ng alas 10. Tapos ang oras natin ngayon ay alas 11 na. So kalagitnaan na, medyo mas mabilis kumpara sa dinala natin sa Caloocan na umabot na walang oras na sinira lang naman yung motor natin. So ngayon ay nakaisang oras na siya. So yun guys, binalik na po yung carburetor at saka yung hose na connection doon sa may air cleaner ng ating motor. So mapapansin natin dyan na nababawasan yung langis, halos maubos na yung mga langis na nandyan. So medyo nakaka-stress tingnan yung mga langis na yun kasi yun ang dahilan kaya nag-grounded yung spark plug at hindi na nag-start yung ating motor. So first time nangyari yun na ganun ang nangyayari na tumirik yung motor natin. First time yan. Kahirap talaga. So yan, binalik na po yung engine block cover ng ating motor. Yan. So sana umanda na siya at magamit na natin kasi 1 linggo na tayong nagko-commute. So dyan tumatagas yung yung langis. Oh, kaya pala. So ito yung takip ng engine block cover natin, nilagyan mo na ng pandikit para siguradong dikit na dikit yung pagkalagay, saka siguradong walang tatagas na langis. So dyan pala yung nagmula yung talsik ng langis, kaya natatapon yung nilagay natin na bagong langis. Okay. So kinabit na po yung isang bolt, tapos sa kabila naman dito naman yung isa. Siyempre lalagyan ulit ng ng sila.
Okay. So, kinabit na po. Yan. Kaya pala ganun ang nangyari, no? Parang hindi normal eh. Kasi first time natin naranasan na nagpapais ka ng motor tapos habang bibiyay ka to tumatalsik yung langis. So hindi normal yun. Dapat sana katapos mo magpais ng motor ay okay na siya. Pero iba yung nangyari sa atin eh. Tapos yung motor natin kinabukasan hindi na mandar, tumirik na siya. Yan, dikit na. Okay. So wala na yung langis dito, ano. Yun, oh, galing. Spark plug cap, ano. Bago na yan. Kasi yung isa puro mo langis. Okay. Kakapitan na ng bagong spark plug cap, ano, yung ating spark plug. Kasi yung dati niya na ano, yung nakalagay dyan, pinapatanggal natin kasi nababot sa langis, maaari siyang mag-spark ulit at masira yung ating spark plug. Okay. Yan, ay kabit na. So meron pa tayong ipapalagay dito yung hose na papuntang ano, connection sa gas. Pag nagbabawas tayo ng gas ay napupunta doon sa may tangke. Papalagyan natin. Meron. Nabukasan wala. Kaya natin na ganito. May kabang hose na ano, connection dito sa may carburetor. Hose. Dito, sa ilalim ng carburetor kasi minsan kasi Lalagyan natin para hindi madosa. ito, silalim. Hanggang dito kasi nga ang ginagawa ko, tanggalan ko yan ng ano ng gas. Pag ano para yung tubig na naipon diyan may tapon. Ang problema napupunta rito, tinanggal kasi. Yan o, yung ito sa may baba. Para mag-overflow rin yun. Para pag nagbawas ako ng gas, mapupunta lang dito. Tinanggal kasi ng nag-ayos ng una guys din. So yun, binalik na yung tangke natin, ano. So ang oras natin ngayon ay nasa mga 11:30 pa lang. Naka-isa't kalating oras pa lang. Pero malapit-lapit na tayo sa finishing line. Hindi tayo pinapantay na matagal. So para sa inyong kalaman, yung mga nag-aayos ng motor, hindi kailangan na patagalin nyo para malaki yung singil nyo. Ang mahalaga kasi dito, maganda yung trabaho nyo, pulido yung pagkagawa. O kahit na magkano yung gusto nyong singil, walang problema. Diba? Kung kulang sa budget, hindi naman yan ipapagawa sa inyo eh. Kaya dapat pag gumawa kayo ay bilis-bilis na naman yung kilos kasi yung nagpapagawa may mga lakad din yan eh. So ngayon ay kinabit na yung tangke ng ating motor. Ngayon ay nilagyan na ng langis yung ating motor kasi pinatanggal ko kasi yung langis natin dyan kasi 1 liter yan? Tama. So nilagyan ulit ng 1 litro na langis kasi maaari kasi nabawasan na yun dahil natapon yung iba. Okay, galing.
Yan na, nilagyan na yung takip, yung ating langis. So, kuha na lang sa clearings. Pwede na siguro mag-start to. Excited na ako kasi magagamit ko na yung motor ko. Ayun na, mandar na oh. Oh. Diba? Pagkahusay. Oo. Medyo mahusok ng konti pero walang problema dyan. Ang malaga umandar at magamit natin yung motor, yun na malaga dyan. Copy mo. Yun, umandar na yung motor natin yan, no? Nakakatuwa naman at umandar na siya. Magagamit na natin to. Okay. So, bakit natin pinapahis to? Kasi wala naman tayong budget na pambili ng bago. Kaya, habang gumagana pa itong motor natin, ay gagamitin natin. Diba? So, medyo papatay-patay pa siya, pero maayos din yan. Okay, one click lang ano, sa Kickstarter. Tapos, namatay siya ulit. Okay. So, papatay-patay siya, no? Tapos, mausok pa rin siya. Hindi ko alam kung saan galing yung usok na yan. Tapos, namatay ulit. Ito. Maaring may langis pa rin na naiwan dyan. Ito, malangis pa siya. Kaya, pagkatapos nito ay papawashing natin to para tuluyan na mawala yung mga langis na nandyan sa ating makina ng ating motor. So, testing ulit ano. Mabilis na siya pandarin, isang start lang. Maandar siya kagad. So, mapapansin natin dito na medyo may usok ng konti pero ayos lang yan. Mas makapal yung usok dito. Ayun o. Yan. Siguro mayroon pang langis dyan na hindi natanggal. So, mabilis na siya pandarin ano. May langis ba siguro dyan, no? Mawala rin yan. Langis lang yan. Oo, may langis dyan. Pag natuyo na, wala na. Oo, papawashing ko yan. Ano kaya kung tanggalin mo na to para malinisan to? Ha? Natatanggal yan. Kasi baka maraming langis yan. Puno ng langis. Mabilis na siya panda rin, ano? So yan, napapandar na yung motor natin. Magagamit na ito bukas. Isang linggo rin itong nakatambay, ano? Mapapayos na sana, kaya lang tawang ko ba? Kitiwala naman ako sa tao, tapos ikaw naman yung ayaw. Tamo na ako sino ka. Kaya hindi na ako pupunta sa inyo. May marami na maging customer eh. So okay na siya, no? Ha? Mamatay ang ano. Yan, no? Nakadagdag na kasi ito eh. Na? Dapat yung Di, ikaw nang bahala dyan kung anong dapat gawin. Okay. Magana ba itong mga switch nito? Yun, magana. Magana yung signal light natin. Pati sa kabila. Okay. So, kung mga ganito lang, malakas yung buga ng hangin niya pero hindi masyadong kita yung usok, ano. Pag ni-revolution lang, medyo mausok siya ng konti pero ayos lang yan. Malagay tumatakbo at magagamit natin pansamantala kasi may plano rin tayong bibili ng bago pero mapakinabangan pa naman natin to kaya gagamitin muna natin. Saan ba nakakunig yung hose na yun? Ayun ba? Ito, dito. Nakakabit na? Nakabit na. So kaya pala kanina papatay-patay yung ating makina dahil sa hose na yun na natatanggal pero ngayon okay na, hindi na siya natatanggal.
Kaya tuloy-tuloy na yung andar ng ating motor, ano. So magagamit na natin ito pauwi mamaya. Paggamitan natin ito sa trabaho natin. So alam ko naman na kaya sana ito ni Buknoy, kaya lang kung ba, ulit-ulit na lang tayo sa mga sinasabi natin, ano. So ngayon ay babalik na yung kukuha ng ating motor. Iano mo to? May sumasabit dito? Ano mo na? Iano mo na, iano mo na to. Sabit mo na. So yan na, kinakabit na yung upuan ng ating motor. Tapos clearings. Pwede na tayong mag-alis. Galing. So yan na, lalagyan ng bolt yung ating upuan. Kasi may bolt yan eh. Yan, at saka sa kabila. Sa kabila, ayos-ayos yung pagkalagay kasi hindi lagyan ng washer. Kaya pwede siyang tuklapin talaga. Ito, may washer. Tapos kabila, siyempre lagyan na ng washer. Lagyan mo na pala itong itong clearance ng ating motor. Ito ay suksok ko tuloy sa ilalim. Yan. Okay na yan. Iangat mo na lang. Gano'n mo na. Yan. Tapos bolt. Adjust rin yung carburetor, ano. So kung napapansin nyo ay tuyo yung ating engine. Walang tagas ng langis, oh. Copy mo yan, Boss GR, walang tagas ng langis. Yung gawa mo may tagas. Carwash lang kulang yan para matanggal yung malikabok. Ay, yung pala, kaya mo tong hindi na lagyan ng bolt yan, tapos ito tatanggalin. Hindi ko alam kung paano tinali yan. Yan, tatanggalin lang, tapos lagyan ng igpitan yung bolt yan. May bolt yan sa may bandang gitna eh. So, pinapalis natin yung tali, wala kasi yung gamit na pang tanggal dyan. Yan yung ginamit na panghila kanina. Okay, natanggal na. Yan yung bolt na yan. Nakakunik yan sa may bakal. May bakal yan dyan eh. Ha? Walang bakal eh. Yung kinakabitan yan? Wala. Parang nawala, dito yata yan sa taas ng konti. Dito yun, wala yung bakal yun. Bilang mo na lang yun. Okay, kaya pala. Many tic-tacs later. So, pinawashingan natin yung motor natin pagkatapos natin ipaayos doon sa malapit sa Pure Gold, Teron. So, pinapawashing muna natin kasi puro alikabok to. 1 linggo nang hindi nagamit. So, sinabihan na tayo na magbabayad tayo ng 150. Pero ayos lang. Ang mahalaga ay matanggal yung alikabok. Kasi medyo marami na yung motor natin. Okay. So, maganda na yung tunog ng motor natin, Isang lang, push starter natin. Umaandar kagad. Tapos wala nang lagitik yung makina. Tapos wala na rin langis na natatapon matapos nating pinapayos doon sa may Teron. Magaling yung doon, yung mekaniko. Kaya doon na tayo magpapayos kapag may problema yung motor natin. Huwag tayo pumunta sa mga namimili. Nakakala mo libre yung papagawa natin. So, yan. Kapatanggal natin yung mga langis-langis dito. Maraming langis yan eh. Langis na talikabok.
I-sprayan ng ano yan, ng water pressure. Pagkatapos yan ay isasabunan at saka kuskusin yung mga dumi-dumi ng ating motor. Maraming ano to, langis dito nakatago. Kaya umuusok yan dati. Gagaling ko ng Caloocan. Umuusok kasi tumatalsik yung mga langis. Visit na yan. Yan. Tanggal mo na yung mga lahat ng mga dumi-dumi ng ating motor. So maganda na yung ano niya, no? Yung tunog ng ating motor. Banayad na. Saka nag-start kagad. So yan, ongoing na pong kinukuskus ni Boss Wayne yung ating motor. Siya yung naglilinis ng ating motor, no? Dito na tayo nagpa-washing ng ating motor na maraming langis at saka alikabok. Ayan. So hindi na natin natapos yung video natin kanina kasi biglang nag-shutdown, na lobat na pala yung cellphone natin. So yung binayaran natin doon sa may paggawaan ng motor ay nagbayad tayo ng 1,645. So kasama na yung labor doon. So mas mura, no? Tapos mas mabilis pa. Tapos ang ginawa natin ay binigyan natin ng 200 si Boss Gilbert yung gumawa ng ating motor. So mabilis lang siyang gumawa, no? Wala pang 2 oras na tapos na yung motor. So ngayon ay banayad na yung tunog at magagamit na natin ito bukas at sa ibang araw. So ngayon ay ongoing na winawashing yung motor natin, ano. So dumating ka dun sa pinapayusan natin ng motor ng 9:30. Tapos alas 10 ninumpisa na yung paggawa ng ating motor. So natapos ng 10:45. Hindi pala. Natapos ng 11:45. So wala pang 2 oras natapos na yung pagpagawa natin ng motor. So maayos na, no. Umaandar na siya, banayad. Isang pindot lang andar kagad. Tapos nakauwi tayo sa bahay ng eksaktong alas 12. So 2 oras kasama na yung pag-uwi natin sa bahay. At ngayon ay pinapa-washing natin yung motor natin kasi isang linggo natin hindi nagamit, puro alikabok kasi doon lang naman natin pinaparada yan sa tabing kalsada, nadadaanan ng mga sasakyan, kaya maraming alikabok. Tapos pangalawa pa, may mga naiwan pa dyan na langis, pero konti lang naman. So ngayon ay ongoing na po yung pagwa-washing. So maayos na yung motor natin, no? Magagamit na natin sa ating trabaho. So medyo na mamaso ng konti kasi napiktuhan to nung nawalan tayo ng motor, na walanan tayo habang papasok sa trabaho, kaya yun. May konting ubo ako saka sipon. So nagagamot naman tayo kaya malapit na ito gumaling. So dito na natin tapusin ang ating video, guys. Thanks for watching. Bye bye.